Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sheila. 29 years old, tubong Lipa City, Batangas. Pero kasalukuyang naninirahan dito sa Premium Street Extension, Barangay Sangangdaan, Quezon City. Papa Dudut, hindi sa nagpapaawa ko, pero punong-puno ng pagsubok ang buhay ko. Lumaki kasi ako sa pamilyang puno ng problema. Bukod sa marami akong masasalimuot na nakaraan, sa puntong ito ay aaminin ko sa inyo na isa akong biktima ng rape. Pero sa awa naman ng Panginoon ay nasurvive ko naman yon at nakamit ko naman ang aking inaasam na hustisya. Siya nga pala, saka ko na lamang ikikwento ang istorya tungkol sa pamilya ko. At itutuon ko na lamang muna ang kwento sa aking buhay, pag-ibig. Papa Dudut, grade 4 pa lamang ako noon nang mayroong nagkagusto sa aking lalaki. Si Ador, na noon ay kaklase ko. Kahit na hindi niya noon sabihin ay alam ko na crush niya ako. Pero hindi ko siya binuking at sineryoso kasi bata pa lamang kami noon. Pero kapansin-pansin ang pagiging malapit niya sa akin. Samantala'y lumipas ang maraming taon at sumapit na kami sa tamang edad. Pero patuloy pa rin siya noon sa pagpaparamdam sa akin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako noon at nanligaw na siya sa akin. Pero dahil sa wala akong alam pagdating sa pag-ibig at hindi ko pa alam noon kung paano ang magmahal, kaya tumagal ang panliligaw sa akin ni Ador. Pero hindi sumuko noon si Ador at madalas siyang magbigay ng regalo at love letters sa akin. At sa pagdaan ng panahon ay natuto na akong kiligin at magselos. Oo, Papa Dudut. Nakakaramdam ako ng selos noon sa tuwing nakikita ko si Ador na may kausap na ibang babae maliban sa akin. Pero hindi ko alam noon na in love na pala ako. Ano, Sheila? Kailan mo ba sasagutin si Ador? Tanong sa akin ng aking kaibigang si Tin. Siya yung kaibigan ko na palaging updated sa mga manliligaw ko. Very supportive kasi si Tin sa lahat ng desisyon ko pagdating sa pag-ibig. Pero napapansin ko palagi niyang nilalakad si Ador sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko pa alam Sagot ko sa kanya. Halata naman ang pagkadismaya sa mukha ni Tin. Ano? Naku naman, pakipot ka pa dyan. Ano ka ba? Kailangan ko magpakipot. Gusto ko kasing subukan kung hanggang saan ang pagtsatsaga ni Ador sa panliligaw sa akin. Doon ko kasi masusukat kung sincere siya sa akin. Katwiran ko naman sa kanya. Hindi pa ba siya sincere sa lagay na yon? O sisa pa niya sa akin? Tin, ayaw ko lang magmadali. Ayaw ko magpadalos-dalos ng desisyon. Hanggat maaari ayaw kong magkamali kasi ayaw kong masaktan. Katwiran ko. Bakit? Naranasan mo na bang masaktan? Hindi pa naman, di ba? Balik niya sa akin.
Oo, hindi ko pa nararanasan yon. Kaya nga hanggat maaari ayaw kong maranasan yon. Natakot ako doon sa mga kwento na narinig ko na sobra daw sakit ang ma-heartbroken. Nakakabaliw daw or worst, nakamamatay pag amin ko. Oo, maaring masakit talaga ang masaktan sa pag-ibig. Pero kung swerte ka sa magiging syota mo masarap ang feeling. Hay nako, kung ako sa iyo sagutin mo na si Ador. Since kalahating taon na siyang nanliligaw sa iyo. Paliwanag naman sa akin ang aking kaibigan. Samantala ay umiral din ang pagiging inosente ko pagdating sa pag-ibig. Sakatin, may aaminin pa ako sa iyo. Sa totoo lang ay gusto ko na rin sagutin si Ador. Kaso hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ano yun, basta sasabihin ko na lang sa kanya na oo, sinasagot na kita? Hindi ba't parang walang dating? Ay naku Tin, wala talaga akong alam sa ganun Natawa naman sa akin ang aking kaibigan. Ano ka ba? Di sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Bahala ka kung paano mo siya sasagutin. Depende yan sa style mo. Basta kung ako sa iyo sagutin mo na siya at baka maunahan ka pa ng iba. Sige, ikaw rin. Mas masakit yun. Paliwanag pa niya sa akin. Tama si Tin Sheila. Kaya sagutin mo na ako. Nagulat na lamang ako nang marinig ko ang boses ni Ador mula sa aking likuran. O Ador, nariyan ka pala. Ginulat mo naman ako, ang sabi ko sa kanya. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot, kaloka ka Ador. Segunda ni Tin na nagulat din sa biglang paglitaw ni Ador. Nga pala Sheila, para sa'yo. Baka kasi nagugutom ka kaya binilhan kita ng pagkain. Alok sa amin ni Tin sabay abot ng titigisang paper bag na naglalaman ng buy one take one na burgers. Naku Ador, salamat ha. Pasasalamat ko naman sa aking manliligaw. Yung tungkol naman dun sa panliligaw ko sa'yo, huwag kang mag-alala, hindi kita minamadali. Ginagalang ko kung ano man yung magiging desisyon mo. Handa naman ako maghintay sa'yo. Basta palagi mo lang tatandaan na seryoso at sincero ako sa iyo. Masayang wika sa akin ni Ador. Napangiti rin ako sa kanyang sinabi. Salamat Ador. Huwag kang mag-alala. Makakakuha ka rin ng positibong sagot mula sa akin sa tamang panahon. Ang sabi ko pa sa kanya. Papadudot, aminado na ako noon na in love na ako kay Ador. Pero natatakot akong sagutin siya. Kasi wala pa akong karanasan pagdating sa pakikipagrelasyon. Pero sa pagdaan ng panahon ay tumitindi ang pagkagusto ko sa kanya. Nariyan yung hindi ako makatulog dahil lamang sa kakaisip sa kanya. Tapos ay hindi ko na rin mapigilan ang selos ko sa tuwing nakikita ko si Ador na masaya sa ibang babae, pero ako naman yung tipo ng babae na kapag nagsiselos ay walang imik. Tahimik lang kasi ako kapag nagagalit at hindi ako showy sa kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Samantala dahil sa takot na baka maunahan ako ng ibang babae at dahil na rin sa pangungulit ni Ador sa akin ay sinagot ko na rin siya. Papadudot, naging masaya naman ang unang buwan ng pakikipag-boyfriend-girlfriend ko kay Ador. Pero lingid sa kaalaman ko noon ay merong isang ahas sa paligid na handang tumuklaw sa akin. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na malayang tinuklaw na pala niya ako. Kaya nang malaman ko yon ay umapaw ako sa galit sa ahas na yon. Sheila, bakit mo ko sinampal? Sigaw sa akin ni Tin nang makatikim siya sa akin ng isang matigas at malakas na sampal. Sinampal kita kasi ahas ka. Hayop kang babae ka. Sigaw ko sa aking best friend na anak pala ni Zuma. Anong sabi mo, ahas ako? Kunwari ay nagpapainosente pang sabi ng traidor kong kaibigan. Nagmamaang-maangan ka pa. Walang yakang babae ka. Ang lakas ng loob mong sirain ako sa mga kaklase natin at kay Ador? Ano yung pinagkakalat mo na sinisiraan ko si Rachel? Hoy Tin,
Kahit kailan ay hindi sinisiraan ang kaibigan ni Ador. Kahit kailan ni wala akong sinisirang tao, giit ko sa kanya. Teka, hindi ba't nagsiselos ka kay Rachel? Mataray na wika niya sa akin. Agad ko namang ipinagtanggol ang aking sarili. Oo, nagsiselos ako. Pero kahit minsan ay hindi pumasok sa utak ko na siraan ng babaeng yon. Ikaw lang dyan ang chismosa at mapanira. Ahas ka. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko ba ay kaibigan kita ha? Bakit mo ginagawa sa akin to? Ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan? Gusto mong malaman? Inagaw mo lang naman sa akin si Ador. Revelasyon niya. Naguluhan naman ako sa sinabi niya sa akin. Ano? Teka, akala ko ba hindi mo siya gusto kaya palagi mo siyang nirereto sa akin? Matagal na akong may gusto sa boyfriend mo pero ang masakit sa'yo siya may gusto. Pag-amin pa niya sa akin. Pero bakit mo ako kinumbinsi na sagutin ko siya? Kumpronta ko sa kanya. Ewan ko ba? I just realized na tatanga-tanga ko. Kasi nireto ko sa iba yung lalaking gusto ko. Ayan tuloy. Nagsisisi ako kaya nung malaman ko ang pagkakamali ko gumawa ko ng paraan para bumalik sa akin si Ador. Paglalahad niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nanggigigil na ako sa galit ng sandaling yon. Ako ang dahilan kung bakit kayo nag-away ni Ador. Revelasyon niya. Walang yakang babae ka? Sigaw ko at akmang sasampalin ko ulit si Tin pero agad niyang nasalag ang kamay ko. Sa puntong ito ay hindi na ako papayag na sasampalin mo ko. Kilala mo ko Sheila, palaban akong babae. Hindi kita uurungan. Banta pa niya sa akin. Ikaw palang dahilan kaya kami nag-cool off ni Ador. Ang kapal ng mukha mo Tin. Galit kong sabi sa kanya. Pero hindi nagpatinag noon si Tin at sinabi niya sa akin ang kanyang pinakamalaking pasabog. Gusto mo bang malaman ang latest news ha Sheila? For your information, kami na ni Ador. Ano? Pero paano? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Kasabay nung sinagot mo si Ador, nagkaroon din kami ng relasyon ng boyfriend mo. Pag-amin pa niya sa akin. Sa puntong yon, papadudod ay nag-init na talaga ang ulo ko at gusto kong sakta na ang aking dating best friend pero dumating si Ador at napigilan niya ako. Patawarin mo ako Sheila pero si Tin talaga ang mahal ko. Pagtatapat pa ni Ador sa akin. Dahil doon ay napaiyak na lamang ako sa sama ng loob. Ador, bakit mo ba ginawa sa akin to? Akala ko mahal mo ako. Yun pala ay pinaasa at niloko mo lang ako. Tapos dinami-rami ng pwedeng maging kaagaw yung tinuring ko pang best friend ang naging kaagaw ko sa'yo. Bakit niyo ako nakuhang lokohin? Ang sasama ninyo. Sheila, hindi ko gustong saktan ka. Kaso anong magagawa ko? Na-develop ako sa kaibigan mo. Patawarin mo ako Sheila. Makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Sabi pa sa akin ng boyfriend ko. Sige Ador, mag-break na tayo. Simula ngayon tinatapos ko na ang namamagitan sa atin. Sige magpakasaya kayo ng babaeng ahas na yan. Magsama kayong dalawa. Total naman ay bagay kayo. Isang ahas at isang walang hiya. Diyan na nga kayo. Sigaw ko sa kanila bago ako tuluyang umalis at iniwan ang mga traidor. Papadudot masakit sa akin na malaman na pinagtaksilan lamang pala ko ni Ador at ni Tin na tinuring ko pa namang best friend. Para kong tanga noon dahil wala akong kalam-alam na niloloko lang pala nila ako. Dahil doon ay halos oras-oras na lang yata akong umiiyak dahil sa sakit. Simula noon ay doon ko napagtanto na masakit pala ang magmahal. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko na hindi na ako muling iibig pa. Kaso'y kinain ko rin ang sinabi ko noon. Dahil ilang buwan pagkaraan ng hiwalayan namin ni Ador,
ay muli akong nagmahal si Ronald. Papa Dudut, binuhos ko ang buong puso ko kay Ronald at masasabi ko namang naging masaya ako sa ginagawa ko. Nang mga panahong yon ay buo na ang kumpiyansa ko na si Ronald na ang lalaking perpekto para sa akin. Samantala isang araw ay dumalo ako sa birthday party ng isa kong kaibigan at napagpasyahan namin ni Ronald na dumalo doon, although later ko na lang na-realize na siguradong darating din sina Ador at Tin. Hindi ko na yun sinabi kay Ronald at napagpasyahan pa rin dumalo dahil na rin sa mahalaga sa akin ng kaibigan kong nag-celebrate ng birthday noon. Pagdating namin doon ay agad kaming sinalubong ni Jaya, ang birthday celebrant. Kaunting kwentuhan pagkatapos. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpaalam sa amin si Jaya para asikasuhin ang iba pang bisita habang si Ronald ay nagpaalam naman sa akin para magbanyo. Habang ako naman ay mag-isang nakatayo ay may lumapit sa akin at inaasahan ko na yon. Sheila? Tawag niya sa akin. Agad naman akong lumingon at tumambad nga siya sa akin. O Ador, nandiyan ka pala. Si Tin? Tanong ko pa sa kanya. Mabilis namang sumagot si Ador. Lumabas saglit si Tin, hinihintay yung mga kaibigan niyang imbitado sa birthday ni Jaya. Sino yung kasama mo? Boyfriend ko, Ronald ang pangalan niya. Pagmamalaki ko sa kanya. Talaga may boyfriend ka na pala? So ano, masaya naman kayo? Curious niyang tanong sa akin. Oo naman. Ador siyang ideal guy ko. Mas masaya ako sa kanya kesa nung tayo pa ang magkarelasyon. Parinig ko pa sa kanya. Buti naman at nakahanap ka na rin ng lalaking para sa'yo. Wika na lamang niya sa akin. Napansin ko din noon na medyo lumungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam mo Ador, mabait ang Diyos. Mahal niya ako. Hindi niya ako inayaang masaktan ng matagal dahil sa ginawa niyo sa akin ni Tin. Kaya heto, agad niyang ibinigay ang isang lalaking higit pa sa iyo. Patama ko pa sa kanya. Sheila, I'm sorry. Naramdaman ko noon ang pagsisisi sa boses ni Ador. Huwag kang mag-alala. Matagal na kitang napatawad. Sabi ko na lamang sa kanya nang makita kong palapit na sa akin ang boyfriend ko. O Sheila, sino siya? Tanong sa akin ni Ronald. Ronald siya si Ador, dati kong kaibigan. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos noon ay inaya ko na siyang umalis noon. Nagpaalam naman kami ng maayos ni Ronald kay Jaya na agad namang tinanggap ng birthday celebrant. Papa Dudut, hindi ko akalain na muli kaming maghaharap noon ni Ador. Doon ay muling nanumbalik siya sa puso ko. Oo, maaring mahal ko si Ronald pero may puwang pa rin noon sa puso ko si Ador. At lihim akong nasasaktan kapag nakikita siyang masaya sa piling ng ibang babae. Samantala dahil sa tingin ko noon ay wala ng pag-asa pang magkakabalikan kami ni Ador, ay pinatay ko na sa isipan ko ang mga pagbabaka sakali ko. Pilit kong kinalimutan si Ador at itinoon ko na lamang ang sarili ko kay Ronald. At nagtagumpay naman ako. Nakalimutan ko rin si Ador. Samantala ay okay naman sa mga magulang at kapatid ko si Ronald. Kaya para akong nabunutan noon ng tinik sa dibdib. Sa kabilang banda paminsan-minsan ay nagkatampuhan din kami ni Ronald. Pero madali din naman kami noong nagbabate dahil nagbibigayan kami at mahal na mahal namin ang isa't isa. At kahit pa nga on and off ang relationship namin noon ay naging masaya pa din kami. At sa puntong iyon ay masasabi kong si Ronald na talaga ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Papadudot nung una talaga ay naging masaya naman ako noon sa piling ni Ronald. Pero sa pagdaan ng panahon ay nagpatuloy ang pagdating ng problema sa relasyon namin noon. Doon ay unti-unti nang nasira ang relasyon namin hanggang sa hindi na namin napigilan ang tuluyang pagkawasak nito. Papadudot. Naghiwalay kami ni Ronald at muli ay nasaktan na naman ako sa pangalawang pagkakataon. At sa araw rin ng paghihiwalay namin ay siya namang pagkamatay noon ng nanay ko kaya doble talaga ang pasakit noon sa puso ko.
Samantala'y nagkaroon din ako ng isa pang boyfriend pagkatapos ni Ronald, si Erwin. Pero hindi rin kami nagtagal dahil sa parang kapatid lang noon ang nararamdaman ko sa kanya. Sa kabilang banda, makalipas ang 5 taon ay hindi ko inaasahan na magkikita ulit kami ni Ador sa isang kasal. "O Sheila, kumusta?" tanong niya sa akin. Mabuti naman." Nahihiyang sagot ko sa kanya. "Ang laki ng pinagbago mo ha. Lalo kang gumanda." Puri niya sa akin. Salamat ha. Ikaw, kumusta na kayo ni Tin?" Curious kong tanong sa kanya. Mabilis namang sumagot si Ador sa katanungan ko. "Iwalay na kami ni Tin. Matagal na. Siguro nung 1 taon pa. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta kayo ni Ronald?" "Hiwalay na rin kami ni Ronald. 2 years ago na rin. Tapos nagkaroon ako ng bago kaso ayun, balik kagagaling ko lang sa recent breakup." Pag-amin ko sa kanya. "Ha, talaga?" Nagulat naman ang kausap ko sa ginawa kong pag-amin. "Meron ako naging boyfriend, Erwin ang pangalan. Naging kami 2 months ago pero nakipag-break ako kasi na-realize ko na mas mabuting maging magkaibigan na lang kaming dalawa. At ayun nga, magkaibigan na lang kaming dalawa." Kwento ko pa kay Ador. 5 years din tayong hindi nagkita," sabi niya sa akin. Bakas sa boses niya na nami-miss niya talaga ako. "Oo nga eh, ang tagal din pala." Pagsang-ayon ko sa sinabi niya. Nagtatrabaho ka na ba ngayon?" "Oo, electrical supervisor ako sa isang resort sa Boracay. By the way, electrical engineering ang natapos ko," sagot niya. Ikaw?" "Kakagraduate ko lang noong April 22. Yun nga lang, naghahanap pa rin ako ng trabaho hanggang ngayon." Siya nga pala, namatay na pala ang mama ko nung 1 taon. Kwento ko naman sa kanya. "Ha? Naku, nakikiramay ako sa iyo. Mabait na tao pa naman ang mama mo." Malungkot niyang sabi sa akin. "Natatandaan mo ba? Gustong gusto ka niya para sa akin. Kaya isa siya sa mga nalungkot nung naghiwalay tayo." Paalala ko naman sa kanya. "Nakarecover ka na ba?" Nag-aalala niyang tanong sa akin. Medyo tinitibayan ko na lang ang loob ko. Naisip ko kasi na kahit na anong klaseng pag-iyak ang gawin ko hindi na maibabalik ang buhay ni mama. Tugon ko naman. Alam mo ba? Kanina pa kitang tinitignan mula doon sa malapit sa altar kaso deadma ka lang sa akin. Inakala ko nagalit ka pa rin sa akin hanggang ngayon." Kwento niya sa akin. Napangiti naman ako. "Ano ka ba? Wala nang dahilan para magalit pa ako sa'yo. 2 breakups lang dumating sa akin pagkatapos mo kaya limod ko na yun." Paniniguro ko naman sa kanya. "Pero alam mo ba Sheila? Pinagsisisihan ko yung ginawa ko sa'yo. Nagkamali ako ng desisyong ipagpalit kita kay Tin. Inakala ko kasi na si Tin yung babaeng para sa akin pero nagkamali ako. Sa uli niloko lang din niya ako. At saka hindi rin naman ako naging masaya sa piling niya. Pero kung sakaling hindi mo ako hiniwalayan para kay Tin, magiging masaya kaya tayo?" Seryoso kong tanong kay Ador. Napatingin naman siya sa akin. "Bakit mo naman natanong yan?" "Wala lang, curious lang ako," ang sabi ko lang sa kanya. Malay mo, baka masayang masaya pa rin tayo hanggang ngayon. At baka nga tayo ang kinasal ngayon at hindi sina Jerome at Sally May panghihinayang na wika niya sa akin. "Will you give me a second chance?" Seryosong tanong niya. Hindi naman ako nakakibo sa sinabi niya. Bagamat aaminin kong tinitibok pa rin siya ng puso ko, ay natatakot naman akong sumugal nang hindi pinag-iisipang mabuti. "Bibigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon?" "Sheila, hayaan mo sana akong ituwid ang mga pagkakamali ko sa'yo. Gusto kong bumawi," sabi niya ulit sa akin. Samantala ay huminga naman ako ng malalim. "Pero Ador, sa tingin ko hindi sa ganong paraan ka makakabawi sa akin. Pwede namang bumawi ka sa akin kahit na magkaibigan lang tayong dalawa.
Nalungkot naman siya sa mga sinabi ko. So parang sinasabi mo nang wala na akong pag-asa sa'yo? Ewan ko, Ador. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Siguro I just need time. Hindi pa ako handang makipagrelasyon sa ngayon. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya habang pinag-iisipan ko pa kung tama bang bigyan ng second chance ang aming naputol na pagmamahalan. Papa Dudut, sobra akong natuwa noon sa muling pagkikita namin ni Ador, pero hindi ako nagpahalata noon. Nasiyahan din ako dahil tulad ko ay single ulit si Ador. At that point ay doon ko napagtanto na hindi ko pala nakakalimutan si Ador na mahal ko pa rin pala siya. Samantala simula noon ay muling nagkaroon kami ng communication ni Ador. Muling nanumbalik ang closeness namin hanggang sa tuluyan nang nagkaroon ng spark sa pagitan naming dalawa. Oo, Papa Dudut. Nagka-inlovean ulit kaming pareho. Nakapag-decide na ako, Ador. Sabi ko sa kanya nang minsang magkita kami ulit sa isang tahimik na parke. Napatingin naman siya sa akin. Tila sabik na sabik sa sasabihin ko. Oh, ano na ang desisyon mo? Tanong pa niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Sinasagot na kita. Payag na ako na maging tayo ulit. Tugon ko. Halos maiyak naman sa tuwa si Ador ng sandaling yon. Talaga sigurado ka? Tanong niya sa akin at hindi kasi siya makapaniwala na tinatanggap ko na ulit siya at magkakabalikan kami after 5 years. Oo, sigurado ako. Teka, ayaw mo yata eh. Natatawang biro ko pa sa kanya. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya ngayong araw. Salamat ha, Sheila. Pangako gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa iyo na tama lang ang naging desisyon mong mahalin ulit ako. Yon ang pinangako niya sa akin ng araw na yon. Papa Dudut, naging masaya naman ang relasyon namin bagamat may pagkakataong kailangan niyang lumayo pansamantala dahil sa trabaho. Nadestino ulit siya noon sa Boracay at kinailangan naming magtiis pareho at habang nasa malayo siya ay nagpasya naman akong mag-enroll noon sa isang TESDA course at nakapasa naman ako sa kursong yon kinalaunan. Pagkatapos noon ay nagpasya akong dalawin si Ador sa Boracay at doon ay nagkaroon kami ng sweetness and happiest memories at hindi namin makakalimutan yon. Papa Dudut, sa ngayon ay masayang masaya kami ni Ador sa takbo ng relasyon namin. At kahit na magkalayo kami ay hindi kami nawawala ng oras sa isa't isa. Mahal na mahal namin ang isa't isa. At buo na ang desisyon namin kami na ang magsasama habang buhay. Samantala kasalukuyang nagpaplano na kami ng kasal at excited na kami, Papa Dudut. Nagpapasalamat ako sa pagdating ni Ador sa buhay ko dahil siya ang nag-ayos at bumuo ng buhay ko. Kung tutuusin ay wala nang kapag-asa pang mabuo. Papa Dudut, maraming salamat sa pagbibigay ng atensyon sa sulat ko. Magpapadala ulit ako ng sulat sa susunod para ikwento ang buhay naming magpamilya at kung paano namin na-survive ang mga pagsubok sa buhay namin. Muli isang magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Sheila. Maraming salamat kay Sheila sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na kwentong pag-ibig na talaga namang sinubok ng panahon. Sino mag-aakala na magkakabalikan ulit sina Sheila at Ador kahit na maraming ahas at breakups ang dumating pagkatapos ng kanilang naunang relasyon. Siguro dahil sina Sheila at Ador talaga ang meant for each other at dahil na rin sa pagbabago ni Ador. Pinatunayan naman niya kay Sheila na deserve niyang bigyan siya ng second chance dahil loyal siya sa kanyang girlfriend na hindi na siya gumagawa ng mga bagay na ikakasira ng tiwala ni Sheila. Anyway, congratulations and hopefully ay mas tumagal pa ang inyong relationship. God bless sa inyong dalawa ni Sheila at Ador. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na itatangpok namin pagkatapos po ng kwentong ito. Lipat po kayo sa Kaistorya YouTube channel. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel at may chance po kayong manalo
sa bawat episode na aming pinopost. Kung papaano, manood lang. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.